Kailangang matingnan ng doktor yung tiyan mo. Ang laki-laki na ng tiyan mo. Ay sa tingin ko manganganak ka na anumang oras. Dahil sa laki ng tiyan mo. Hindi. Napapalikirin ako ng mga nakakatakot na nilalang. At isa na si John sa kanila. Sa pangalan ng Panginoong Hesus! Amen! Kwento ng magkaibigang nagkasiraan dahil sa isang lalaki. Menchi ang aking pangalan, subalit Minch ang madalas na itawag sa akin ng mga kakilala ko. 22 taong gulang. Kokonti lamang ang aking maituturing na kaibigan dahil aminin ko man sa hindi nagtatagal ang mga taong nakikilala ko. Siguro dahil sinasabi nilang kasupladahan ko. Wala akong magagawa kung yun ang pagkakakilala nila sa akin. Bahala sila, basta ako. Wala akong ginagawang masama sa kapwa ko. Minsan, may lumapit sa akin sa bakanting bahay na katabi namin, sina Salin at ang mga magulang nito. Sila pala ang nakabili ng binentang bahay na katabi namin. Nabaitan ako kay Sally dahil siya lamang ang nakilala ko. Natanggap ang pagiging suplada ko at higit sa lahat, hindi niya ako nilayuan kahit suplada pa ako kung minsan, kahit hindi siya sumasang-ayon sa gusto ko, kung minsan hindi niya ako sinusupladahan. Sa madaling salita, tanggap ni Sally ang ugali ko dahil doon, kaya siguro na palapit ako ng gusto kay Salin hanggang sa ituring ko siyang matalik na kaibigan. Sisimulan ko ang kwento habang masaya kaming nagkukwentuhan ni Salin. Akalain mo, binasted ko na nga siya eh. Pero lapit pa rin ang lapit sa akin. Ibig lamang sabihin nun, in love siya sa'yo ng todo. Naiinis nga ako eh. Parang asong buntot ng buntot. Sagutin mo na kasi. Syempre, namimiss ka nung tao, no? Gusto kang makita araw-araw. Doon siya masaya, Eddie. Ibigay mo na sa kanya. Yun na nga eh. Siya masaya. Samantalang ako naiinis. Ano bang inaayawan mo kay Elyong? Gwapo naman yung tao. Gwapo nga. Ang itim-itim naman. Hindi naman maitim, no? Kayong manggilang. Basta, ayoko sa kanya. Iba na nga lang ang pag-usapan natin. Naiimbyer na ako. Lalo pag naaalala kong ginawa ng mokong na yun. Gwapo naman si Elyong Matangos ang ilong. Mapupungay ang mga mata. Balingkinita ng katawan na parang butiki. Ayoko nga. Oh my gosh! Oh, bakit ka tumatawa? Sinabi mo kasing butiki hindi naman. Payat lang siya, pero alam mo, kung mag-e-exercise yung si Elyong, lalaki ang katawan nun. Magiging macho siya. Ganon? O edi kung gusto mo, sa'yo na lang si Elyong. Oh, anong nakakatawa dun? Oy wag mo akong biruin ng ganyan. Alam mo ang abilidad ko pagdating sa lalaki. Kung type mo si Elyong, edi go. Hindi ka magagalit? Bakit naman ako magagalit? Matutuwa pa nga ako. Basta wag mo lang saktan si Elyong. Di kita mo na. Ayaw mo siyang masaktan? Di ibig sabihin nun, gusto mo rin siya. Hindi Wala nga akong gusto kay Elyong. Pero syempre kahit papano, malulungkot ako kung masasaktan siya.
Dahil kahit papano kaibigan ko siya. Mabait naman siya eh. Wala akong masasabi kay Ilyong. Yun nga lang, pagdating sa panliligaw sa akin, napakakulit. Kaya ako naiinis dun eh. Pero sa totoo lang, kulang talaga sa exercise ang katawan ni Elyong Pero malay mo naman, gumanda ang katawan niya. Lalabas ang kagwapuhan. Sabi ko nga sa'yo na. Kung nagagwapuhan ka sa kanya, edi magpaligaw ka sa kanya. Sabi nga 'di ba, beauty is in the eye of the beholder. Marami namang gwapo dyan, pero mahina ang dating sa'kin. Siguro, isa na dun si Elyong na kahit na may itsura naku, parang wala lang. O kita mo na, edi nakuha mo rin ang gusto kong sabihin. Pangkaibigan lang talaga siguro si Elyong. Alam mo, kung may gusto ako dyan kay Ilyong, edi sana sinagot ko na siya. Matagal na kaya siyang nanliligaw sa akin. Simula pa nung high school, nanliligaw na siya sa akin. Pero heto, nakapagtapos na tayo ng kolehiyo, pero wala pa rin. Sigurado ka. Kahit konting pagtingin, wala ka talagang nararamdaman sa kanya, girl. Hindi ka rin makulit, no? Oo, sabi eh. Baka mamaya niyan hindi mo na ako pansinin. Yung pala, nagsiselos ka na. Hindi Basta ba wag mo siyang sasaktan? Eto naman, ano naman ang palagay mo sa akin? Nananakit ng lalaki? Hoy. Kilala kita. Hilig mong mangolekta ng boyfriend, pero iniiwan mo rin sa bandang huli. Hindi na ako nagtaka sa sinabing yun ni Celine dahil sa loob ng ilang buwan naming pagkakilala, napakarami na itong naging boyfriend. Mahilig magpaligaw at makipagrelasyon. Sa bandang huli, iniiwan siya ng mga ito. Iginaganti lamang daw nito ang mga kaibigang iniwanan ng kanilang nobyo. Ganun pa man, hindi ako sang-ayon sa kanyang katwiran. Wala ka rin lang trabaho ngayon. Mabuti pa'y mamalengke ka. Wala nang laman ng ref. Opo. Bakit tumayo ka na? Mamamalengke ka na. Maaga pa. Pupunta lang po ako sa bahay ni Celine. Bakit? May nasabi sila sa'yo, anak? Abay, ang aga-aga pa. Mahihiramin lang po ako sa kanya, Nay. Hihiram ka na naman ng gamit niya. Aba naman, anak. Namimihasa ka na yata sa panghihiram nitong gamit ni Celine. Ano naman? Nangihiram din naman siya ng gamit ko eh. Oo nga. Palagi ka na lamang nang hihiram ng gamit ng iba. Hindi naman ibang tao si Celine. Kaibigan ko siya, inay. Kahit na, ano na lamang ang sasabihin ng ibang tao kung malalaman nilang hiram mo lang palang isinusuot mo. Di bahala sila sa buhay nila. Wala naman akong pakialam. Basta ako, walang ginagawang masama sa kapwa ko. Menchi! Boses ni Celine. Ayan na pala siya. Sige ho, inay. Sasalubungin ko na siya sa pintuan. Menchi! Nako, tamang-tamang dating mo. Papunta sana ako sa inyo eh. Bakit naman? Mamamalengke ako. Hihiramin ko lang sanang... suot mo na pala. Ang alin? Yung sandalyas niyan. Hihiramin ko sana. Ganun ba? Walang problema. Heto hiramin mo na. Anong isusuot mo? Marami naman akong sandalyas sa bahay. Heto. Isuot mo na Salamat Ang bait mo talaga. Teka, bakit ka nga pala naparito? Kasi kursunada ko yung amoy ng pabango mo. Pwede bang gumamit? Oo naman. Teka lang kukunin ko. Heto na. Sweetheart. June, ikaw pala. Siya nga pala, June. Ipinapakilala ko sa iyo si Celine. Kaibigan ko.
Celine, siya naman si June. Ikinagagala kitang makilala, Celine. Kumusta ka na? Well, mabuti naman. Oh, sa wakas, nagkita rin tayo ng personal. Ha? Bakit? Ikaw kasi lagi ang bukang bibig nitong kaibigan ko. Hoy, Celine, ano ka ba? Talaga, sweetheart? Nakakaingit naman ang kaswitan yung dalawa. Teka, bakit nga pala dito lang tayo sa may pintuan? Pumasok na muna kayo. Wag na. Hindi ba't lalabas tayong dalawa? Ha? Wala kasing tao dito sa bahay kung lalabas ako. Umalis bigla si inay eh. Ang ibig mong sabihin, hindi na naman tayo matutuloy lumabas. Sa ibang araw na lang. Tsaka inuutusan din kasi ako ni inay. Naku, mukhang hindi matutuloy ang date ninyo. Ano kaya kung dito na lang ako sa bahay nyo, Menchi? At nandito na ako eh. Pare-pareho tayong mag-enjoy. Mukhang may katwiran tong kaibigan mo ah. Sige, dito na lang tayo sa bahay ninyo. Ipinakilala ko si June kay Celine at dahil hindi ako makaalis ng bahay dahil wala ang aking ina, pumayag si June sa suwestyon ni Celine. Kaya sa halip, nasa labas kami kumain ni June, sa bahay na lang kami nananghalian. Umorder na lamang kami ng pagkain sa isang restaurant at ipinadeliver sa bahay ni June. Naging masaya ang pagsasalo naming tatlo, isang hapon. Hi. Oh, June, ikaw pala. Hindi mo ba ako papapasukin? Sige. Halika, pasok ka. Salamat. Maupo ka. Salamat ulit. Anong gusto mong inumin? Busog ako. Salamat na lang. Siya nga pala. Naligaw ka yata. Hindi ito ang bahay ni Menchi. Galing na ako sa kanila. Ang sabi ng nanay niya, umalis daw. Namalengke raw. Wala si Menchi? Bakit? Hindi niya ba alam na darating ka? Alam niya. Kaso umalis daw eh. May bibilihin daw sa palengke. Siya siguro yung nakita kong sumakay ng tricycle kanina. Ibinili naman daw ako sa inay niya, kaya pinapasok ako sa loob ng bahay. Kaso, abala rin ang inay niya sa pakikipag-usap sa telepono. Wala akong kausap eh. Okay, sige. Dito ka na lang sa bahay. Hintayin mo na lang siya dito. Kung naiinip ka sa kanila. Teka ha. Ang mabuti pa siguro, maglaro na lang tayo ng Scrabble habang hinihintay mo siya. Hindi ako marunong maglaro ng Scrabble. Magkikwentuhan na lang sa halip na maglaro ng Scrabble? Okay, sige. Pero, ano naman ang pagkukwentuhan natin? Marami. Ikwento mo sa akin kung ilan kayong magkakapatid. Kung pang ilan ka, ganon. Tulad sa pamilya ko. 6 kami magkakapatid. Ako ang panganay. Ikaw? Pang ilan ka sa inyong magkakapatid? Salen! Nandito na pala si Mami. Salen! Tulungan mo nga ako rito! Mami? Lumabas ka nga dyan at tulungan mo ako! Halika, tulungan na lang natin ang mami mo. Tara. Magandang hapon po, tita. Inay, siya ho nga po pala si June, ang boyfriend ni Menchi. Ikaw pala si June. Teka, bakit ka naririto sa bahay? Hindi ba't dapat naroon ka sa bahay ni Menchi? Mami, wala kasi si Menchi sa bahay nila, kaya dito siya dumiretso sa bahay natin.
Ay, ganun ba? Tutulungan ko na lang po kayo sa pinamili nyo. Ako na lang po ang magbubuhat. Sige, iho, pero medyo mabigat ito. Pero salamat na rin. Ganun lagi ang ginagawa ni June sa tuwing hindi ako nadadatnan sa bahay. Sa halip na hintayin ako sa loob ng bahay, dumediretso ito sa bahay nila Salin. Alam ko dahil naikukwento sa akin minsan ni Salin ang pagpunta ni June sa kanilang bahay sa tuwing hindi ako nadadatnan sa amin. Samantala, bisita ko naman si Ilyong, pero sa halip na harapin ko siya, si Inay ang nagiging kakwentuhan nito. Pagpasensyahan mo na ang anak ko, ha, Ilyong? Wala ho yun sa akin, tita. Ang importante lang naman ho sa akin, makita ko siya kahit hindi ako kinakausap. Ay talagang hindi ka kakausapin noon dahil sinagot niya na ang isa niyang manliligaw. Sino po? Si June. Sinagot na pala niya si June? Oo. Kaya baka mas lalong hindi ka naharapin nun. Malamang nga ho. Kung noong wala pa siyang nobyo, ayaw niya akong harapin. Lalo na siguro ngayon. Oo nga eh. Pero alam mo, sa totoo lang, ayoko sa June na yun. Bakit naman ho? Ewan ko ba? Parang ang layo-layo ng loob ko sa kanya. Pareho lang pala ho tayo. Ay, hindi kita masisisi kung yan ang nararamdaman mo. Dahil siguro karibal mo siya kay Menchi. Siguro nga ho. O paano po? Tutuloy na po ako. Oy, sige, Ilyong. At heto lang ang masasabi ko sa'yo. Laging bukas tong bahay ko para sa'yo. Salamat po. Sige po, aalis na po ako. Mabait si Ilyong, may itsura din siya, kaya lang sadyang wala akong nararamdaman para sa kanya. Kung hindi ko pa siguro nobyo si June, baka kausapin ko ito para ereto kay Salin. Pero dahil magnobyo na kami ni June, kaya iniiwasan ko ng tuluyan si Ilyong. Samantala, sa bahay ni June, ang paksa ng usapan namin ni Salin. Ikaw naman, Menchi. Alam mo palang pupunta sa bahay niyo si June. Bakit umalis ka pa? Iniwan mo yung tao. Sinabi ko naman sa kanya may pupuntahan ako. Mapilit siya. Dito tuloy siya sa bahay namin tumambay. Parang kawawa tuloy yung tao. Walang makausap. Saan ka ba kasi nagpunta ng araw na yon? Inutusan nga ako ni Inay na bumili ng gamot niya sa palengke. Hindi naman pwedeng ipagpaliban ko ang pagbili ng gamot niya. May oras ang pag-inom niya noon. Teka nga pala, anong ginawa niyo dyan sa bahay niyo? Wala naman. Naglaro lang kami ng Scrabble. Kung minsan nga naglalaro sa computer. Hindi mo naman masisisi yung tao dahil naiinip. Walang makausap. Kaya sa bahay namin siya nagtambay. Tinext ko naman siya na sandali lang ako. Paano naman yung tao? Gusto ka niyang makasama pero wala ka. Hindi bale. Naririyan ka naman eh. Ikaw na munang bahala sa kanya habang wala ako. What? At ako pa palang gagawin mong yaya ng boyfriend mo? Kesa naman pumunta pa siya sa iba, no? Mamaya maligaw pa yun ng iba. At least pag ikaw ang kasama niya, panatag ako na hindi ka niya liligawan. Uy girl, bigyan mo naman kasi ng panahon yung boy. Binibigyan ko naman eh. Nagkataon lang talaga ng araw na yun na kailangan kong umalis ng bahay para nga bumili ng gamot ni nanay. O sige na, naiintindihan ko na ulit-ulit yung gamot. Uy, ikaw ha? Baka mamaya makakita yun ng iba. Ikaw rin. Mahal ako ni June at nagtitiwala ako sa kanya.
Paano nga kung manligaw siya ng iba? Eh di bahala siya kung manligaw siya ng iba. Total, mag-boyfriend pa lang naman kami. Ano? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, girl? Okay lang sa'yo na mawala ang boyfriend mo? Hindi naman sa okay. Pero anong magagawa ko kung ipagpapalit niya ako sa iba? Alangan namang ipagpilitan ko ang sarili ko sa kanya. Wait. Teka lang sandali ah. Sabihin mo nga sa akin, hindi mo ba mahal si June? Mahal ko si June. Mahal na mahal ko siya. At handa akong ipaglaban ang pagmamahalan namin. Pero kung iba na ang mahal niya, wala na akong magagawa pa. Huwag mong baliwalain si June. Ikaw rin, baka makahanap yun ng iba. Yan ang hindi mangyayari. Dahil mahal ako ni June. Paano nga kung magsawa sa'yo yung tao? Ano ka ba? Bakit ba pinoproblema mo yan? Ako ang may problema niyan kung sakali. Ay naku girl, ewan ko sa'yo ha. Bahala ka na nga sa buhay mo. Kung ayaw mong maagaw ng ibang nobyo mo. Pinagsabihan ako ni Celine, pero tiwala ako kay June. Ramdam kong mahal na mahal ako ni June. 2 taon na itong nanliligaw sa akin, at sa loob ng 2 taong panliligaw niya sa akin, hindi ko kailanman nabalitaan na nanligaw ito sa iba. Shelen, habay napapansin ko, madalang na kayong magsama ni Menchie. Hi, Mami. Pareho lamang kaming busy. Bakit ho? Ay siya nga pala. Ito bang si June? Dumadalas naman yatang pagpunta dito sa bahay. Wala ba lagi si Menchie sa bahay nila? Ewan ko naman ho sa babaeng yon. Hindi niya binibigyan ng panahon si June. Anong ibig mong sabihin? Mami, iba na lang nga akong pag-usapan natin. Baka sabihin pang tsismosa ako. Paano naman magiging tsismosa? Sa akin mo lang naman sasabihin. Teka nga sandali. Ano bang lagay ni Menchie at ni June? Seryoso ba talaga sila sa isa't isa? Yan ho, Mami, ang hindi ko masasagot. Dahil sa tingin ko, may problema silang dalawa. Bakit? May problema yung dalawa? Ano naman ang problema nung dalawa? Ang reklamo kasi sa akin ni June, wala raw panahon sa kanya si Menchie. Ay, sandali, teka lang ha. Bubuksan ko lang ang pinto. Parang may kumakatok nga. Mami, ako na lamang po magbubukas. Dito na lamang kayo. Sige. June! Halika, tuloy ka. Salamat. Siya nga pala, nagluto ako ng lumpia. Baka gusto mo? Oo naman. Paborito ko kaya ang lumpia. Teka lang. Wala na naman ba si Menchie? Ay, ewan ko. Hala, ang lalim naman ng buntong hiningang yun Hindi na ako tumuloy sa kanila. Bakit naman? Kung sakali, masama ba kung dito na ako lagi tumuloy sa inyo? Ano? Nagpapatawa ka ba? Hindi Bakit? Masama ba? Ha? Kasi... Sandali nga lang. Kumusta na ba kayong dalawa ni Menchie? Pwede bang wag muna natin pag-usapan yan? Ano naman ang gusto mong pag-usapan natin? Ikaw at ako. You mean you and me? Hindi ba dapat ikaw at ako ang pinag-uusapan natin? Pero, what about her? Mahal kita, Celine. Oh. Gusto mo rin ako, no? Pero, may nobya ka na Hindi pa naman kami kasal ni Menchie. Kaya malaya pa akong mamili kung sino ang babaeng ihaharap ko sa altar. Pero, ayoko nang may karibal. Kung tatanggapin mo ang inaalok kong pag-ibig sa'yo,
makikipagkalas ako kay Menchie. Palibhas ay playgirl, kaya't nagpaligaw si Celine kay June at naging magkarelasyon sila nang hindi ko nalalaman. May chismis pa nga nakararating sa akin na nakikita silang dalawa na magkasama, pero hindi ko na pinansin dahil pareho akong may tiwala sa kanilang dalawa. Na kung nakita man nilang magkasama, natural lang dahil magkakilala silang dalawa. At matalik kong kaibigan si Celine. Naging madalang ang pagpunta ni June sa bahay sa tuwing tinatanong ko busy daw ito sa trabaho. Maging si Celine na halos kakwentuhan ko na sa bahay nila o sa bahay namin pagkagaling sa trabaho. Hindi na rin pumupunta ng bahay. Ganun pa man, isang gabi, tumawag si Celine sa akin at umiiyak nang tinanong ko. Nasaktan daw ito at nalulungkot dahil nanlalamig na ang kanyang nobyo. Gusto kong tumawa dahil kahit kailan hindi nito sineryoso ang pakikipagrelasyon. Nang sumunod na mga araw, nagulat ako nang biglang dumating si June. Roses for you. June, Oh, bakit para kang nagulat? hindi ka nagsabing pupunta ka dito eh. Dati naman akong nagpupunta rito ah. Ang ganda-ganda mo pa rin. Sus, ng bola pa to. Teka, hindi mo ba ako papapasukin sa loob? Ah, nako, ikaw kasi. Binigla mo ko. Hayan tuloy, nakalimutan kong papasukin ka. Halika. Maupo ka. Salamat. Teka, kumusta ka na? Okay lang naman. Kumusta ka rin? Ito naman, wala nang ibang alam sabihin kundi kumusta na ako. Halos oras-oras kang nagtitext sa akin na. Hindi mo yun maiaalis sa akin. Dahil hindi na tayo nagkikita. Ikaw naman kasi, masyado kong subsub sa trabaho. Oo nga eh. Pero ginagawa ko lang naman yun. Para madaling makaipon. Para, alam mo na, pagpareho na tayong handa at pagtatanggapin mo na ang iaalok kong kasal, eh may magagastos tayo. Teka nga pala, anong gusto mong inumin? Huwag ka na mag-abala. Makita lang kita. Okay na ako. Menchie! Menchie! Yuhu! Menchie, nandito ako! Menchie! Si Celine yun ha. Menchie! Teka lang ha, bubuksan ko lang ang pintuan. Dito ka lang. Menchie! Pero nasa labas si Celine. Tamang-tama, naririto ka. Magre-reunion tayong tatlo. Menchie! Ngayon nga lang tayo ulit nagkasama. Magpapa-istorbo tayo sa kaibigan mo. Pero nakakahiya naman. Kung hindi ko siya pagbubuksan, magtatampo yun. Hayaan mo siya sa labas. Aalis din yun pag hindi mo binuksan. Dahil iisipin niya na walang tao rito. Sa bagay, may katwiran ka. Celine! Oy, bakit nandito ka sa labas? Kanina ka pa ba? Naku, dumating si inay. Nadatnin niya si Celine. Naku, salamat naman po tita at dumating kayo. Kanina pa nga ho ako dito eh. Wala ho ba si Menchie? Ay, kung hindi ka pa niya pinagbubuksan, malamang wala yun dito. Ang mabuti pa, pumasok ka na muna dito sa loob. Halika, dito mo na hintayin. Naku, pinapasok ni inay. Tsak na magtatampo yan dahil hindi ko siya pinagbubuksan kaagad. Lago tayo niyan sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Hindi ko pinagbuksan ng pintuan si Celine dahil pinipigilan ako ni June. Subalit,
tamang-tama namang dumating ang inay ko galing sa palengke. Kaya siya na ang nagpapasok kay Celine. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Celine nang makita si June. Subalit, agad din itong bumawi at biniro pa ako na naruroon daw pala si June, kaya't hindi ko siya maharap na pagbuksan ng pintuan. At dahil wala pa akong kaalam-alam ng mga sandaling yun, inalo ko pa siya na mag-join na lang sa amin ni June bilang reunion naming tatlo. Naghanda pa ako ng merienda na aming pagsasaluhan, kaya't iniwan ko sila sa sala. Pero ang hindi ko alam, Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba, tinigilan mo ng pagpupunta dito? Hindi ba't nangako ko sa'yo na makikipagkalas na ako sa kanya? Sigurado ka ba? Oo. Oh, bakit parang ang saya-saya pa rin niya? Siyempre, hindi ko pa nasasabi dahil bigla kang dumating. Teka nga muna, bakit ka ba naririto? Anong ginagawa mo rito? Nasilip ko kasi sa bintana ng kwarto ko yung motorsiklo mo. Hinihintay kitang kumatok sa bahay. Pero wala akong nahintay. Kaya nagpunta ako dito kila Menchi. Dahil naghinala ako na dito ka didiretso. Oh, ano pang hinihintay mo? Umuwi ka muna sa inyo para makapag-usap kami ni Menchi. Bilisan mo Sigurado ka talagang makikipagkalas ka sa kanya. Oo nga sabi. Sige na, baka makahalata si Menchi. Pero bakit parang natatakot ka na makahalata si Menchi? Siyempre, magagalit yan sa'yo kung malalaman niyang ikaw ang dahilan ng pakikipagkalas ko sa kanya. Kaya sige na, umuwi ka na. Sinabi mo yan Hintayin kita sa bahay. Oh, bakit tumayo ka na, Celine? Uuwi muna ako sa bahay. Ano? Ngayon ka lang ulit nagpunta rito sa bahay Aalis ka na agad? Mukha yatang may manliligaw na dumating kaya aalis na raw. Nako, naghanda pa man din ako ng merienda nating tatlo. Nako, busog pa naman ako Salamat na lang. Sige aalis na ako. umalis si Celine at iniwan niya kaming dalawa ni June. Lihim akong nasiyahan dahil nasolo kong muli si June. Masaya ako ng araw na yun dahil muli kong nakapiling si June. Panatag ang kalooban ko na umalis dahil wala na akong nahalatang relasyong namumuo sa kanilang dalawa. Samantala, ang hindi ko nalalaman, tumuloy si June kina Celine pagkagaling sa bahay. Ang tagal mo namang umalis kina Menchi. Nagiging demanding ka na yata nitong mga nakaraang araw. Baka nakakalimutan mo na magnobya kami ni Menchi. Ano? Magnobya pa rin kayo? Akala ko ba nakipagkalas ka na sa kanya? Nakipagkalas ka na nga ba kay Menchi? Hindi ako makatsyempo Dahil nakita ko siyang tuwang-tuwang kapiling ako. Ayoko namang sirain ang katuwaan niya. Kaya ipinagpaliban ko muna. Hanggang kailan? Nangako ka sa akin na makikipagkalas ka na sa kanya pag tinanggap ko ang pag-ibig mo. Sinusumbatan mo ba ako? Alalahanin mo na nauna sa'yo si Menchi. Gawin mo ang ipinangako mo. Dahil kung hindi, ako mismo ang magsasabi kay Menchi. Pinagbabantaan mo ba ako? Oo! At gagawin ko yun. Hindi ka ba makapaghintay? Aba, kung ganyan ka ng ganyan, Ano? Sige, ituloy mo! bakit ka ba nagagalit? Naririto na nga ako. May pakiramdam kasi ako na hindi mo ako totoong mahal. Pati pa ba nararamdaman mo? Isisisi mo pa rin sa akin? Bakit nagagalit ka? Wala ba akong karapatang magalit?
nadatnan kita sa bahay ni na Menchi. Paano hindi ako magagalit? Naririto na nga ako sa bahay niyo. Pero nagbubong nga ka pa rin sa akin ng paulit-ulit. Huwag kang pumunta doon sa bahay ni na Menchi nang hindi mo sinasabi sa akin. Ano? Dati naman akong pumupunta doon At saka, pumunta lang naman ako doon dahil nakita ko ang motorsiklo mo. Pero, hindi ka dito sa bahay pumunta. At tama ngang hinala ako. Nagpunta ka kina Menchi. Ang dami mong drama. Makaalis na nga. Sandali! Hindi pa nga natin naayos ang relasyon natin Aalis ka na? Oo, aalis na ako. Dahil walang patutunguhan ang pag-uusap na ito. At saan ka na naman pupunta? Doon na naman sa babaeng yon? Kina Menchi? Oo, kina Menchi nga. Nang gabing iyon, muling tumawag sa akin si Celine, umiiyak. Nang tanungin ko kung bakit umiiyak ay sinabi niyang nag-away sila ng kanyang boyfriend dahil sa isang babae. Kinabukasan, muli ay nasa bahay si June. Masaya ako dahil naisip kong nanunumbalik na ang sigla ng relasyon namin ni June. Araw-araw ka talagang gumaganda, sweetheart. Siyempre, may nagpapaganda sa akin Sino? Si Elyong? Hindi Sino kung ganun? Ako? Siyempre, wala namang iba. Menchi! Menchi, buksan mo ang pintuan! Menchi, ano ba? Buksan mo ang pinto! Si Celine, Menchi! bakit parang nagagalit? Teka lang Hayaan mo na siya. Menchi! Ha? Sinasabi ko na nga ba Nandirito ka? Celine, Ano na naman ang ginagawa mo dito sa bahay ni Menchi, teka Celine, hindi kita maintindihan. Ano bang ikinagagalit mo? Ikaw! Hindi ikaw ang kinakausap ko kaya tumigil ka! Ha? Ikaw naman lalaki! Ano na naman ang ginagawa mo dito? Pwede ba? Umuwi ka na sa inyo, Celine. Sagutin mo muna ang tanong ko! Ano bang ginagawa mo dito sa bahay ni Menchi? Ano ba namang tanong yan, Celine? Tumahimik ka sabi! Ano Hindi ba, kita Celine? kinakausap! Ba't ka ba nagkakaganyan? Bakit parang nagagalit ka kay June? Umuwi ka na sabi sa bahay ninyo. June, ano to? Anong ibig sabihin nito? Oh, ayan! Ayan! Sagutin mo ang tanong ni Menchi, June! Hindi ka ba nahihiya? Nag-iiskandalo ka. Mag-uusap lang kami ni Celine. Sige, sabihin mo sa kanya kung ano yung sinabi mo sa akin. At sino ka para utusan si June na kausapin ako, ha? Sino ka sa buhay ni June? June! Ano ba to? Magpaliwanag ka nga! Celine, umuwi ka na. Ganito kasi yun, Menchi. May relasyon ba kayong dalawa ni Celine? Oh! Tinatanong ka na ni Menchi! Sagutin mo! Ano ka ba? Umuwi ka na nga. June, sa palagay ko, meron kayong pag-uusapan ni Celine. Kaya't umalis na kayong dalawa. Nagulat ako't nagtaka sa naging takbo ng mga pangyayari. Galit na galit si Celine. Mahal ko si June, pero ng mga sandaling yun ay nalito ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga sandaling yun. Nasaktan ako ng labis sa mga katagang lumabas sa labi ni Celine. Pagtataksil ng dalawang taong malapit sa puso ko ang isinisigaw ng aking dibdib. Sakit at lungkot ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Nagulat ako sa bilis ng mga pangyayari. Hindi ko alam na ang pag-alis ng dalawa, namalayan ko na lamang na wala na silang dalawa. Nang dumating si inay, saka lamang ako napahagulhul ng todo. Sinasabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ng June na yon.
Bakit ganun ang iginanti nilang dalawa sa akin? Wala akong masamang ginawa sa kanila para pagtaksilan nila ako ng ganito. Ay, tama na. Huwag ka nang umiyak. Ang mga taong katulad nila, hindi karapat-dapat iyakan. Nay, ang sakit-sakit. Bakit ganito ang iginanti sa akin ng dalawang taong pinagkatiwalaan ko ng lubos? Ibig lamang sabihin nun, hindi karapat-dapat sa pag-ibig mo yung lalaking yon. Pero mahal ko po si June. Mahal mo nga. Pero hindi ka naman mahal. Inakit lang po siya ni Celine. Tinukso lamang siya ni Celine. Kahit na tinukso siya ni Celine, kung talagang mahal ka niya, hindi siya magpapatukso. Inay, hindi ko po kayang mawala si June. Anong hindi kaya? Ang dami-daming lalaki dyan. Pero si June po ang mahal ko. Bakit kasi hindi ka na lamang maghanap ng ibang lalaki dyan? Hindi lang naman si June ang lalaki. Si Ilyong, matagal nang naliligaw yun sa'yo. Bakit hindi na lamang siya? Ano ho? Si Ilyong? Ni naman, paano nasali sa usapan si Ilyong? O hindi ba? Matatag ang trabaho at higit sa lahat, mabait siya at may itsura naman. Ayoko nga ho kay Ilyong. Si June ang mahal ko. Kung si Ilyong ang mapapangasawa mo, wala kang karibal. Habang nag-uusap kami, bigla ko namang narinig ang boses ni Celine na galit na galit. Ako na ang magbubukas ng... Huwag na kayo makialam, inay. Ako na lamang ang haharap kay Celine. Oh, anong ginagawa mo dito? Nasaan si June? Ha? Nasaan ka ako si June? Bakit sa akin mo siya hinahanap? Hindi ba't magkasama kayong umalis dito sa bahay? Huwag ka nga magmaang-maangan pa. Ilabas mo si June. Wala nga siya rito. Baka nariyan sa bulsa mo. Tingnan mo. Walang hiya ka? Nagtiwala ako sa'yo? At ikaw pa talagang nagsabi niyan sa akin. Kunwari ka pa. Pa-advice ka pa sa akin. Yun pala, inaagaw mo ng nobyo ko. Kung may dapat sisihin sa pagkawala ng nobyo mo, walang iba kundi ikaw yun. Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan, Celine. O bakit? Hindi ba? Masisisi mo ba ang nobyo mo na maghanap ng iba, gayong pinapabayaan mo siya? Nasinamantala mo naman. Mapagsamantala ka. Wala kang kwentang kaibigan. Ikaw ang walang kwentang kaibigan. Dahil inahas mo ang boyfriend ko. Walang hiya ka. Traitor! Salen! Menche! Maldita ka! Hayop ka! Malandi kang babae ka! Malandi ka! Traitor! Ikaw ang malandi! Ikaw ang traitor! Ang kapal na mukha mo! Halika dito ba? Ingungudin ka mo sa lupa! Arito! Bitiwan mo ang buho ko! Celine, ano ba? Tama na! Salen! Salen! Tama na yan! Biglang dumating ang mami ni Celine. Umiiyak si Celine at sinabi ang bagay na hindi ko kailanman napaghandaan. Buntis daw si Celine. Nabigla ang mami ni Celine at dahil doon, agad na nagpunta ng barangay hall ang mag-ina, ipinatawag si June. Inamin ni June na may nangyari sa kanila ni Celine sa harapan ng kanyang mami at ng mga barangay officials. Kaya't ang resulta, pumirma si June na pananagutan ang batang dala ni Celine sa kanyang sinapupunan. Noong una, hindi ko kaagad natanggap ang nangyari. Salamat na lamang kay inay, matyagang nangaral sa akin. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni inay, narinig namin ang pagsigaw ni Celine.
Si Celine, sumisigaw ng ubod ng pait. Bakit kaya? Ano kaya nangyayari? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Anak, ano ba yon? Boses po ni Celine, inay. Halika, puntahan natin. Tignan natin kung anong nangyayari sa kaibigan mo. Wala ho akong kaibigang traidor, inay. Pwede ba, anak? Isang tabi mo muna yung galit mo kay Celine. Hindi ko kaya makipagplastikan sa kanya. Hindi ko naman sinabing makipagbatikas sa kanya ngayon. Ang akin lamang, nangangailangan siya ng tulong. Hindi ba't nasusulat sa Biblia na kung ang kaaway mo'y nangangailangan ng tulong, tulungan mo? Nay, kaya halika na. Pupuntahan natin si Celine. Masama talaga ang loob ko kay Celine. Gusto ko pa rin isipin ng mga sandaling yun na gawa-gawa lamang ni Celine ang sinasabi niyang pagbubuntis para mapili siyang pakisamahan ni June. Kaya't nang nagsisisigaw siya at humihingi ng tulong, naisip kong sinasaktan siya ni June. Nausal ko pa lamang na buti nga sa kanya dahil sa labis na sama ng loob ko sa kanya. Ganun pa man, palibasay, nagbabasa ng salita ng Diyos si inay. Binubusog niya ako ng mga pangaral ng mga makadiyos na aral. Agad naming pinuntahan si Celine ng gabing iyon. Tulungan niyo ako! June! Mami! Daddy! Tulungan niyo ako! Celine, anong nangyayari sa'yo? Aling Teresing! Ano bang nangyayari sa'yo at sumisigaw ka, Celine? Ay, bakit ganyan ang itsura mo, Celine? Aling Teresing! Tingnan niyo ang tiyan ko! Ay, ang laki-laki na ng tiyan mo! Bakit ganito ang tiyan ko? Bakit biglang lumaki? Teka, nasaan ang mami at daddy mo? Aling Teresing, umalis sila mami at daddy dahil tinawag ng tita ko na nasa ospital ang lola ko. Ay, si June, nasan siya? Hindi ka niya dapat iniiwang mag-isa dito. Lalo na't kabuwanan mo na. Umalis ho si June. Aray! Gabi-gabi ho siyang wala dito sa bahay namin. Teka, kailan ka pa ba buntis? Abay, hindi ko napansing buntis ka. Hindi mo sinasabing buntis ka. Nagpunta ka na ba sa doktor? Hindi ho. Ilang buwan ang pinagbubuntis mo? Bakit ang tingin ko parang kabuwanan mo na? Dahil sa laki ng tiyan mo. Hindi ko alam. Bakit hindi mo tawagan si June sa cellphone niya? Baka magalit na naman siya kung tatawagan ko siya. Di sabihin mong manganganak ka na. Mahal niya ho talaga si Menchi. At gusto ko sanang isipin na nasa bahay niyo siya. Hindi Celine, wala kang dapat na alalahanin pa. Dahil nag-usap na kami ng masinsinan nitong kaibigan mo. Lalayuan niya na si June. Alang-alang sa tahimik ninyong pagsasama ni June. Hindi ba, Menchi? Oo, huwag kang mag-alala. Iyong-iyo na si June. Ay, ang mabuti pa, anak. Samahan mo muna tong kaibigan mo na magpunta sa doktor. Ayoko, Aling Teresing. Anong ayaw mo? Kailangang matingnan ng doktor yung tiyan mo. Ang laki-laki na ng tiyan mo. Ay, sa tingin ko, manganganak ka na anumang oras. Dahil sa laki ng tiyan mo. Aray! Manganganak na Ay, Diyos ko naman. June! Mami!
Menchi, June? anong ginagawa mo dito sa kalye? Gawing-gabi na. June, mabutit nakita kita. Si Celine. Kabuanan na pala ni Celine. Manganganak na yata siya. Yaan mo siya. Ha? Pwede ba tayong mag-usap? Uunahin mo pa ba yan? Kaysa kay Celine na manganganak na? Wala akong pakialam sa kanya. Dahil ikaw ang mahal ko. Ikinalulungkot ko. Pero sa pagkakataong ito, si Celine ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Dahil manganganak na siya. Ikaw ang mahal ko. At hindi si Celine. Kung mahal mo ko, bakit mo ko ipinagpalit kay Celine? Sasagutin ko yan. Basta sumama ka sa akin ngayon. Ano? Manganganak na si Celine! Oo, alam ko. Pero paano naman tayo? Mahal na mahal kita. Pwede nating pag-usapan yan sa ibang araw. Hindi sa mga panahong ito dahil kailangan nating tulungan si Celine. Okay, you're the boss. Susundin ko ang utos mo. Uunahin ko si Celine. Pero mangako ka, makikipag-usap ka sa akin sa mga susunod na araw. Oo na, sige na. Dalhin mo na sa ospital si Celine. Dahil sa awa ko kay Celine, napatakbo ako sa labas para maghanap ng tricycle. Subalit sa aking paglalakad, nasalubong ko si June. Gusto kong pag-usapan ang tungkol sa aming relasyon. Subalit, nanaig ang awa ko kay Celine. Kaya't isinantabi ko muna ang damdamin ko kay June, alang-alang sa kalagayan ni Celine. Nagpaiwan na ako sa kalye. Nang sinabing isusugod niya daw sa ospital si Celine, kinabukasan, sa aming pag-uusap ni Inay, may biglang dumating. Si Mang Ingo, ang albularyo. Ipinatawag daw pala siya ng mami ni Celine dahil sa biglaang panganganak ni Celine. Kaya't nang muli kaming makapag-usap ni Inay, kinagabihan, kinlabutan ako sa mga sinabi ng inay ko. Celine, ano bang nangyayari sa'yo? Naging matatakutin ka na raw nitong mga nakaraang araw. Yung anak ko, Aling Tersing. Hanapin natin. Ha? Ay, bakit? Nasaan ang anak mo? Nawawala ho ang anak ko. Ano bang nawawalang sinasabi mo? Heto siya sa may kribo. Oo nga. Celine, baka namamalikmata ka lang. Mahimbing ang pagkakatulog niya. Kasi ho, bigla kasi siyang nawala sa tabi ko kanina. Ang mabuti pa, uuwi na muna ako sa bahay. Magluluto ako ng hapunan. No, wag ho. Huwag niyo ho akong iwan dito. Pakiusap. Hindi ka namin iiwan hanggat wala pang mami mo at si June. Ay, sige. Iiwanan ko muna kayong dalawa dyan. Magluluto ako ng panghapunan natin. Nasaan ba kasi si June? Wala na naman siya eh. Bakit hindi mo tawagan? Hindi ako pinapansin ni June. Benji, ikaw yata talaga ang mahal niya eh. Patawarin mo ako ah. Wala na sa akin yun. Kalimutan mo na. Pinagsisisihan ko na ginawa ko. Hayaan mo na, sabi. Hindi talaga siguro para sa akin si June. Kaya nangyari yun. Nahihiya ako sa'yo. Huwag mo nang isipin ang nakaraan. Tulad nga ng sinabi ni Inay. Marami pang lalaking darating sa buhay ko. Tulad ba ni Elyong? Pwede. Mabait naman talaga si Elyong eh. Kung bakit kasi hindi na lang siya ang nilandi ko noon. At nang hindi na ako napasubo kay June. Oh. Ang anak ko umiiyak. Oo. Teka. Pero, nasaan ang anak mo? Bakit nawala dito sa crib? Ha? Teka lang.
Hindi ba, Celine? Anak mo yung umiiyak na yan? Oo nga. Pero bakit? Hindi. Bakit wala siya dito sa crib? Nanggagaling sa sala ang iyak ng anak mo. Baka naroon siya. Paano siya napunta ng sala? Nasa crib lang siya kanina, hindi ba? Oo nga. Teka, dito ka lang. Huwag kang kumilos. Baka kung mapinit ka. Ako na lang ang kukuha sa anak mo. Nakita ko ang anak ni Celine na nasa salas. Umiiyak ito, pero biglang tumigil nang makita ako. May kakaibangang nangyayari sa bahay ni Celine nitong mga nakaraang araw. Mula nga nang maipanganak ni Celine ang baby niya, nakaramdam na daw siya ng kakaiba sa loob ng kanilang bahay. Kaya takot na takot itong mapag-isa. May nagbungkay kay Celine at sa mami nito na baka raw kailangan na pabinyagan ang bata. Kaya't pinag-usapan nila ang pagbibinyag sa bata. Subalit ayon kay Celine, nagalit si June dahil hindi daw ito kinonsulta sa desisyon ni Celine na pabinyagan ang bata. Isang gabi, wala pa si June. Wala namang kasama si Celine dahil binisita ng mami ni Celine ang kanyang ina sa kabilang bayan. Na mga oras na iyon, nagpasama siya sa akin. Oh, kumusta ka na? Tsaka nasan ang baby mo? Iniwan ko siya sa loob ng kwarto. Bakit mo siya iniwang mag-isa sa loob ng kwarto mo? Kasi natatakot ako sa bata. Ano? Sinong bata? Huwag mong sabihin natatakot ka dun sa anak mo. Oo, sa kanya nga ako natatakot. Pambihira kang babae ka, oo. Bakit rin ba sa anak mo natatakot ka? Hindi ko maintindihan. Dahil... Alam mo, palagay ko lang ha, nadidepress ka lang. Dahil sa pakikitungo ni Jun sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kung magkaroon kami ng pagkakataon. Oh. Celine, ano nangyari sa'yo? Bench! Lumingon ka sa likuran mo! Ha? Ang anak mong kapapanganak pa lang. Hindi! Naglalakid na! Pareho kaming nahintakutan ni Celine nang makita naming naglalakad na ang baby ni Celine, nakapanganganak pa lamang. Akala ko'y guni-guni lamang ni Celine ang sinabi niyang kakaibang nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Pero ako mismo ang nakasaksi kung paanong iilang linggo pa lamang nakapanganganak sa sanggol ay naglalakad na ito. Dumiretso ito sa pintuan, bigla na lamang nawala. Ikwenento ni Celine sa ina ang nangyari. Naisip ng mami ni Celine na pinaglalaruan ng masamang espiritu ang bata, kaya't dumulog ito sa isang albularyo. Ginawa ng albularyo ang ritual at dahil hindi ako naniniwala sa ritual, nagpaalam na ako kina Celine at sa mami nito. Umuwi na ako ng bahay. Pagkakain ng pananghalian ay naidlip na ako. Anak, gumising ka. Menshi! Anak! Ay, bakit ba? Panaginip lang pala. Akala ko kung totoo na. Nananaginip ka? Ay, taka lang. Kukuha ako ng tubig.
Ano bang klaseng panaginip yun? Napapaligiran daw ako ng nakakatakot na nilalang. Oh, inumin mo muna itong tubig. Nagsisisigaw ka. Ano bang napanaginipan mo? Nakakatakot, inay. Naalala mo lang ang kakaibang nangyari sa bahay ni Nasalin. Kaya hanggang sa pagtulog mo, dala-dala mo pa rin. Ano nga ba talagang nangyayari kay Celine, inay? Tao po! Oh, boses na Ilyong. Ang aga naman niyang pumunta dito. Hindi yan pupunta dito kung hindi importanteng sasabihin. Kaya mabuti pa harapin mo. Kayo na lang humarap sa kanya, inay. Ano ka ba? Pinasted mo na nga siya. Siya na sana ang sinagot mo, hindi yung June na yon. Ay, sandali lamang, Ilyong! Oy, pasok ka. Magandang tanghali po, Aling Teresing. Magandang tanghali naman sa'yo, Ilyong. Ang mabuti pa ay samahan mo tong kaibigan mo. At huwag ka munang aalis. Kung hindi ho ako paalisin ni Menchi, kahit abutin pa ako ng magdamag dito. Ay tamang-tama. At kung ano-anong napapaniginipan itong kaibigan mo, samahan mo muna rito. Sige po. At ikaw naman, anak, asikasuhin mong mabuti si Ilyong. Magluluto ako ng tinolang manok. Diyan na muna kayo. Kumusta ka na? Ano bang napapanaginipan mo? Wala yun. Nadala lang siguro ako ng takot nito mga nakaraang araw. Bakit pa kasi? May hindi magandang nangyayari sa bahay ni Nasalin pagkatapos niyong manganak. Sila rin pala ni June ang nagkatuluyan, ano? Mabuti naman. Masaya ka na nasaktan ako? Hindi naman sa masaya ako dahil nasaktan ka. Natuwa lang ako dahil nailayo ka kay June. Anong ibig mong sabihin? Napapanaginipan kasi kita na... wala yun. Dala rin siguro ng kaiisip ko sa'yo. Alam mo na. Teka, pinupuntahan ka rin ba dito ni June? Kahit na nagsasama na sila ni Celine sa iisang bubong? Hindi na. Dapat lang. At kung pwede, tuluyan mo nang iwasan si June. Tao po! Tao po! Boses ni June. Menchi, pakiusap. Huwag kang sumama kay June. Ilyong, nangako ako kay Celine. Nakakausapin ko si June. Alang-alang sa ikapapanatag ng kalooban niya. Pasok ka. Oh, may bisita ka pala, Menchi. Sige. Bababa muna ako. At ako na lang ang huhuli ng inahing manok. Sige, salamat. Tumatanggap ka na pala ng manliligaw. Hindi ba dapat? May saling ka na at may anak na kayo. Siya nga pala, may balita ka na ba sa kinaroroonan ng anak ninyo ni Celine? Oo, kinidnap pala ang anak namin ni Celine. Ha? Nasaan daw ngayon? Paano mo nalaman? Tumawag sa akin ng mga lalaking nangidnap at pinatutubos. Ano? Oo, Menchi. Kaya nag-aalala ako ng sobra. Si Celine, nasan siya? Bakit? Hindi mo pa rin ba alam? Hindi ka na ba nagagawang i-text ni Celine? Ha? Bakit? Anong nangyari kay Celine? Ayon sa mga nakakakita kay Celine, ay tumatakbo daw ito at hinahanap ang anak naming nawawala. Ano? Hinahanap ang anak ninyo? Ang alam ko, takot na takot yun sa anak ninyo eh. Pwede ba naman yun? Anak niya yung bata. Ang mabuti pa, sumama ka na sa akin ngayon para matulungan natin ang mag-ina. Sumama ako para matulungan si Salina na mabawi ang nawawala niyang anak. Nawala sa isip ko ang mga kakatuwang kapwa namin na saksihan ni Salina
Nanaig ang awa ko kay Celine at sa bata. Marahil naingkanto nga lamang. Sumabay kami sa motorsiklo ni June. Medyo may kalayuan ang napuntahan naming lugar. At nang marating namin ang lugar, napansin kong napakaliblib ng lugar na iyon. Walang katao-tao. Hindi pa man ako nakabababa ng motorsiklo ni June, may narinig na akong sigaw. Sigaw ni Celine. Lumayo ka sa akin! Ayoko! Huwag! Ayoko! June, si Celine yun. Parang awan niyo na! Ayoko! Oo, siya nga. Halika. Paano mo siya ililigtas? Wala kang tilang armas. Ang anak ninyo ni Celine. Pupuntahan ko si Celine. Kukunin ko ang anak ko. Sasama ako. Bahala ka. Huwag! Huwag niyong ilapit sa akin ang bata! Bakit ganun ang sinasabi ni Celine? Hindi ba niya tanggap ang anak ninyo? Ayoko sa kanya! Wag! June, anong nangyayari sa loob? Pinapahirapan na yata si Celine. Tumahimik ka. Ay, Halika. Sumunod ka sa akin. Pakiusap! Ayoko! Wag! Ilayo niyo sa akin ang bata niya! Huwag niyo siyang ilapit! Celine! Celine! Menchi! Paano ka napunta dito? Yung anak mo, nakita mo na ba? Oh, nakita mo na ba yung anak natin? Hindi! Hindi ko yun anak! Celine, ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Menchi! Wala akong anak na aswang! Ha? Anong sinasabi mo? Menchi! Ang anak ko! Aswang ang anak ko, Menchi! Tumigil ka nga. Mamaya, maniwala si Menchi sa mga sinasabi mo. Ang mabuti pa, Menchi, sumama ka na sa akin para makapagpahinga ka na. Menchi! Huwag kang sumama kay June. Huwag kang sumama. Makinig ka sa akin. Isa siyang aswang, Menchi. Ano? Menchi, aswang si June, Menchi. Kaya pakiusap, huwag kang sumama sa kanya. Pakinggan Menchi. mo ko. Celine, Menchi, huwag mong intindihin ang lukarik na yan. Menchi, Nagsiselos lang yan. Menchi, makinig ka sa akin. Menchi, hindi ako nagsiselos. Dahil ayoko sa'yo. Menchi, huwag kang sumama. Makinig ka sa akin. Bakit kasi ayaw mo pang tanggapin na si Menchi ang mahal ko at hindi ikaw? Menchi. Halika, Menchi. Halika na. Menchi, makinig ka sa akin. Pakiusap, pakinggan mo ako. Huwag kang sumama sa kanya. Pakiusap. Celine, Menchi, halika na. Huwag. Nang makapagpahinga ka na. Menchi! hindi ako sumama sa iyo ngayon para makipagbalikan. Gusto ko lang talagang magpahinga dahil napagod ako sa biyahe. Ay, pinagsisisihan ko na talaga ang panliligaw ko sa babaeng yun. Bagamat nahintakutan ako sa mga sinabi ni Celine, sumama na rin ako kay June. Naisip ko, nagseselos lamang ito. Na-insecure marahil ito dahil sa mga sandaling yun. Ang dumi-dumi ni Celine, parang nakipaglaban siya sa kung kani-kanino para lamang siguro matuntun ang kinaroroonan ng anak na nawawala. Nawala na rin sa isip ko ang nasaksihan naming kakaiba sa kanyang anak. Naisip ko na naig pa rin ang damdamin nito bilang ina sa bata. Samantala, sa bahay, magkahalong galit at pag-aalala ang nararamdaman ng aking ina. May katigasan talaga ang ulo ng babaeng yon. Sumama pa talaga sa June na yon. Nagsisisi nga ho ko. Nainiwan ko pa silang dalawa sa sala eh. Ano na lamang ang iisipin ng ibang tao niyan? Nagsasama na nga silang dalawa. Dahil may anak na yung kaibigan niya, abay sumama pa rin kay June.
Meron po akong labis na pinag-aalala at ikinatatakot, Aling Teresing. Ano naman yun, Ilyong? Yung nasa panaginip ko po kasi, nakita ko na hindi tao si Jun. Ano? Kailangang mapuntahan ko siya, Aling Teresing. Ang mabuti pa, samahan mo ko sa istasyon ng pulis. I-report natin ang pagsama ni Mensi sa Jun na yun. Sige po, Ay, sandali lang. Magbibihis na muna ako. huwag na ho kayo magbihis. Tama na ho yung suot nyo. Ano? Ay, palalabasin mo ako na pambahay lang. Pupunta tayo sa istasyon ng pulis nang hindi man lang ako nagbibihis. Nag-aalala po kasi ako sa kalagayan ni Menchi. Ay, nako. Marunong makipaglaban yung anak ko. Huwag mo masyadong alalahanin. Ano hong ibig niyong sabihin? Nag-aral ng martial arts si Menchi. At kahit may patalim na hawak ang kanyang kalaban, abay kayang-kaya niyang ilagan yun. Huwag lang talagang barilin. Lalo na't malapitan ay wala siyang magagawa. Pero hindi po tao ang kalaban ni Menchi. Anong ibig mong sabihin? Mga espiritong naglipa na sa mundong ito na hindi kayang labanan ng kahit anong baril o patalim. Ay bakit mo ba nasasabi yan, Ilyong? Napanaginipan ko po si Menchi. Napapalibutan po ng mga halimaw. At sa pangunguna po yun ni Jun. Ano? Opo. At may palagay po ako na nasa panganib ang inyong anak. Anong gagawin natin ngayon, Ilyong? Kaya manalangin po tayo. Dahil hindi po tao ang kalaban natin, kundi mga halimaw na naglipa na may angking kapangyarihan. Ay, wag mo naman akong takutin ng ganyan. Hindi ko po kayo tinatakot, Aling Teresing. Sinasabi ko lang po na kailangan nating manalangin para po sa kaligtasan ni Menchi at ni Salin. Iniwanan namin ni Jun si Salin. Sa kabila ng panawagan nito na wag akong sumama kay Jun. Hindi ko naman aagawin sa kanya si Jun. Ipinaubaya ko na sa kanya si Jun. Kaya lang talagang napagod ako ng hapon na yun dahil nakapapagod ang umangkas sa isang motor sa ganong kahabang biyahe. Nakaidlip ako, subalit nagising ako sa muling pagsigaw ni Salin. Huwag ka lumapit, Jun! Wag! Ay. Ayoko na sa'yo! Layuan mo na ako pag-iusap! Pinalikan pala ni Jun si Celine. Talagang namamangkas sa dalawang ilog ang Jun na to. Pinagsasabay pa kami ng kaibigan ko. Huwag kang lumapit, Jun! Lumayo ka na sa akin! Pakiusap! Layuan mo na ako! Bakit kaya ganun ang sinasabi ni Celine? Dati-rati, inaaway pa ako dahil kay Jun. Pero ngayon, ipinagtatabuyan niya na. Siguro dahil sa nagagalit na rin siya kay Jun. Dahil napatunayan niya na pareho lang kaming niloloko ni Jun. Ano kayang ginagawa ni Jun kay Celine? May pagkasadista yata ang lalaking yun ha. Teka nga, titingnan ko. Ubod ng pait ang sigaw ni Salina pero inisip ko na lamang na nagagalit pa rin ito kay Jun dahil kitang-kita niya kung paano kami pinagsabay na dalawa. Alam kong nasa panganib si Salina kaya't nagmamadali akong tumakbo sa pinanggalingan ng sigaw nito. Totoo nga ang aking hinala. May pagkasadista si Jun. Nakita kong nakatali ang mga kamay ni Salina sa kinauupuan nito. Maging ang kanyang mga paay nakatali rin. Noon ko na pag-isip-isip, nagkamali kaming pareho ni Salina na ibigin ang isang katulad ni Jun na isa pa lang sadista. Naisip ko kaagad ng paraan kung paano ko maililigtas si Salina, subalit gano'n na lamang ang takot ko.
Mula sa aking likuran, narinig ko ang pamilyar na boses. Kontento ka na ba sa nakikita mo? Ha? Baka gusto mong lapitan ng kaibigan mo at ang anak ko. Jun, Oh, natulala ka na dyan. Nagagapuhan ka na rin ba sa akin, ha? Jun, ano bang ginagawa mo kay Celine? Bakit mo siya itinali dyan? Kalagan mo siya. At bakit ko siya kakalagan? Kaya ko nga itinali. Para hindi makaalis, hindi ba? Napakasama mo. Matagal na. Ngayon mo lang nalaman? Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Pumasok ka na. Pumasok ako sa loob kung saan naroon si Celine. Naisip ko, madali ko siyang maililigtas kung pareho kaming nasa loob. May alam akong konting talino tungkol sa self-defense at pakikipaglaban na natutunan ko sa isang martial arts academy. Ay maililigtas ko si Celine. Mag-isa lamang si Jun. Alam ko kahit lalaki siya'y makakaya ko siyang labanan. Huwag lamang siyang mapilitang gumamit ng baril. Pero nakikita ko naman na wala siyang dalang armas. Ang laki ng katawan nito, ang tangi niyang maipagmamalaki. May pagkakataon ako para matulungan si Celine. Menchi, hanggat may pagkakataon ka pa, tumakas ka na! Hindi kita iiwan dito sa ganyang kalagayan, Celine. Uy, nagkabati na palang dalawang magkaribal na ito. Anong katarantaduhan to, Jun? Bakit kailangang itali si Celine? Kalagan mo siya! At bakit ko naman siya kakalagan, ha? E di, mawawala ng pagkain ang mga kasamahan ko. Ha? Anong mawawala ng pagkain? Hindi ko maintindihan. Ano ba nangyayari? Mench, Ha? Mench, tulad ng sinasabi ko sa'yo, tumakas ka na hanggat may panahon pa. Jun, ano bang ginagawa mo? Minahal ka niya ng labis. Nagawa niyang talikuran ng pagkakaibigan namin dahil sa'yo. Tapos ganito ang igaganti mo sa kanya? Tulad ka rin pala ng kaibigan mo, no? Mahilig sa drama. Nakikiusap ako sa'yo, Menchi. Iligtas mo ang sarili mo. Tumakbo ka na hanggat hindi ka pa natatalian sa mga kamay at paa mo. Pakiusap. Jun, kalagan mo na si Celine. Nagpapatawa ka ba, Menchi? Ha? Menchi, hindi maiintindihan ni Jun ang pagmamakaawa mo. Dahil hindi siya tao. Ha? Ano? Isa siyang hayop, Menchi. Celine, Tama si Celine, Menchi. Hayop ako. Pagdating sa kama. Kaya sulit ang pagsama mo sa akin dito. Dahil ipatitikim ko sa'yo ang natikmang sarap sa akin ni Celine. bastos ka pala eh. Hindi ko sukat akalain. Ang pangit pala ng ugali mo. Menchi, huwag ka nang makipag-usap kay Jun. Dahil wala ring saysayang pakikipag-usap mo sa kanya. Umalis ka na dito, pakiusap. Iligtas mo na ang sarili mo. Umalis ka na. Oh, ang anak ko. Lapitan mo nga ang mami mo, anak. Wag! Wag! Huwag mo siya palalapitin sa akin. Hindi ko siya anak. Ang anak ko, Celine. Kapapanganak pa lamang pero nakakalakad na titikis siya. Huwag ka lalapit sa akin. Anak, halikan mo nga ang mami mo, anak. Anong klaseng nilalang ang batang yan? Sanggol pa lang pero nakakalakad na. Sige, anak. Halikan mo, mami mo.
Tuwan-tuwa sa'yo, mami mo, anak! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Kung ganun, hindi lang kami namamalikmata noon ni Celine. Diyan ka lang! Ayoko sa'yo! Huwag ka lumapit! Bakit naman ayaw mong palapitin sa'yo ang anak mo, mahal? Hindi ko siya... Kailangan niyan dumedi sa'yo. Walang hiya mo, Jun! Talagan mo ang kaibigan ko! Nung makauwi na kami! Kung pauwiin ko si Celine, ha? Kung pauwiin ko siya, papaano naman ang anak namin? Kanino siya dedede? Kailangan makaligtas kami ni Celine, Tito. Benji, maawa ka sa sarili mo! Umalis ka na dito! Hanggat hindi ka pa natatalihan ni John, makinig ka sa akin! Bakit hindi ko kaagad naisip to? Tama. Total, mag-isa lang naman si Jun. Kahit na may mga kasamahan siya, wala naman silang baril. Makakaya ko silang lahat sa pamamagitan ng kaalaman ko sa martial art. Ilayo mo ang batang ito! Ilayo mo siya sa akin! Bakit ko naman siya ilalayo? Para akong lalapit sa'yo? Ayoko! Huwag kang lumapit! Hindi kita kailangan! Kung ganon, palapitin mong anak mo para dumede sa'yo. Sige na, anak. Dumede ka na kay mami. Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit sa akin! Nakatalikod na sa akin si Jun. Ito na ang pagkakataon. Ihahampas ko sa kanyang ulo ang bote ng alak na tunog ka nito! Menchi! Okay na yung nakataling kamay mo. Kailangan makalagan kita. Patay mo pa si John! Hindi ko alam, pero kailangan makalayo tayo rito bago pa bumalik ang ulirat na John. Sige! Halika! Ayan, natanggal ko na. Tayo na! Ipinukpok ko sa ulo ni John ang bote ng alak na naroon sa kwarto na yun. Agad itong natumba at nawala ng ulirata. Sinamantala namin ni Celine ang pagkakataon. Agad akong nakagawa ng paraan para makalagan ang tali ni Celine at nakalabas kami. Sa madilim na gusaling iyon, lagad takbo ang ginawa namin ni Celine. Akala namin ni Celine nakalayo na kami sa lugar na iyon, pero may napansin ako. Celine, hindi ba't kanina pa tayo tumatakbo? Oo! At malamang nakalayo na tayo sa gusaling yun! Ay, hindi! Tingnan mo! Ayan na naman ang gusaling pinanggalingan natin! Teka, parang iniikutan lang natin ang gusaling ito. Hindi tayo nakakalayo. Hindi! Oo nga! Napapagod lamang kayong dalawa. Jun! Menchi! Si John! At sa palagay ba ninyo, hahayaan ko kayong makaalis dito nang hindi ako nakakaganti? John, pakiusap! Gusto lamang akong iligtas ng kaibigan ko, kaya nagawa niya yun! Uy, at talaga naman, ipinagtatanggol na niyan dati niyang kaaway. Celine, tara na. Halika na. Sa akala ba ninyo ay makalalayo kayo rito? Ha? Nagkakamali kayo! Ano pang kailangan mo sa akin? Nakuha mo na ako, hindi ba? Palayain mo na ako! Huwag kang mag-alala. Talagang palalayain na kita. Kawawa ka naman eh. Magsiselos ka na naman kapag nakita mo kung paano ko angkinin si Menchi. Yun ay kung magpapaangkin ako sa'yo. Sige na. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan. Yun naman pala eh. Bakit nandito ka pa sa harapan namin? Umalis ka na! Aalis lamang ako nakasama si Menchi. Hindi ba, Menchi? Halika na! Para sabihin ko sa'yo, wala na akong pagmamahal sa'yo. Kahit ni Katiting. Ganun ba? Ha? Halika! Ano ba? Pakialamera ka, ha? Ikaw ngayon ang isusunod ko! Ano ba? Bitiwan mo ako! Kung nagawa mo kung patumbahin kanina, hindi na ngayon! Ang lakas niya, hindi umuubrang natutunan kong defense sa ganitong pagkakataon. Ano ba? Bitawan mo kaibigan ko! Bitawan mo siya! Huwag kang makialam dito!
Itinulak ni June si Salina habang pilit akong iniligtas ni Salina. Hindi ko alam kung bakit hindi umubra sa mga sandaling yun ang kaalaman ko sa martial arts. Ginawa ko ang lahat ng alam kong paraan para makawala sa pagkakahawak sa akin ni June, pero walang saysay. Hawak ng isa lamang ng kamay ni June, nadala niya akong muli sa kwarto kung saan kami nanggaling ni Celine, habang si Celine hindi ko na alam kung nawalan lamang ito ng malay o nawalan na ng buhay dahil sa lakas ng pagkakatulak ni June sa kanya. Samantala, sa kwarto naman. Ang aking Reyna. Napakaganda talaga. Bagay na bagay sa'yo ang tawaging Reyna. Hindi mo na mabibilog pa ang ulo ko. Isa ka palang sadistang aswang! Sabihin mo na lahat ang gusto mong sabihin. Total, wala ka nang magagawa pa. Ano pa bang gusto mo? Katawan ko? Sige, pwede mong maangkin ang katawan ko. Pero hindi na ang puso ko. Hindi lamang ang katawan mo ang aangkinin ko, kundi maging ang puso mo. Yan ang hindi mangyayari. Hindi mo pa talaga ako kilala. Talagang hindi pa. At pinagsisisihan ko na nakipagrelasyon ako sa iyo. Ikaw lang ang nagsisisi. Dahil kailanman ay hindi ko pagsisisihan ang pagdadala ko sa iyo sa lugar na ito. Dahil sa pamamagitan mo, magkakaroon ako ng mga chikiting na pupuno sa mundong ito. Walang iya ka! Ayaw mo ba nun? Ikaw ang magiging ina at reyna ng kadiliman. Buknoy, tipunin ang lahat ng mga kasamahan natin. Sabihin mo na ipakikilala ko sa kanila ang magiging reyna sa ating kaharian. Hindi! Hindi mangyayari ang gusto mo! Huwag ka nang manlaban pa dahil wala ka nang magagawa. Halika na! Ano ba? Bitiwan mo ako! Hayop ka! Bitiwan mo ako! Gusto mong tulungan si Celine? Nasa labas na siya. At malamang, pinapapak na siya ng mga kasamaan ko. At ikaw na ang susunod! Bitiwan mo ako! Tumahimik ka! Dahil wala ka nang magagawa pa! Hindi! Napapaligiran ako ng mga nakakatakot na nilalang. At isa na si John sa kanila. Ito na nga ang napanaginipan ko. Hindi! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Wala akong lakas. Hindi ko magamit ang self-defense na natutunan ko dahil malakas si June. Parang bakal ang kanyang katawan at hindi umobra ang mga techniques na natutunan ko sa martial arts. Samantala, sa labas naman ng gusali na yun, dumating si Ilyong sa mismong lugar kung saan nawala ng malay si Celine. Pinilit nitong tumayo, kaya't nakita siya ni Ilyong na mga sandaling yun na hinahanap kami. Samantala, nawala na ako ng pag-asa nang sa hindi kalayuan ay narinig ko ang boses ni Ilyong. Sa pamamagitan ng ritual na gagawin ko, ay maliligtas natin si Menchi at mababawi ang kaibigan niya at ang anak nito. Hindi po ako nagmamarunong. Pero tanging taimtim na panalangin sa puong may kapal ang makatutulong kay Celine. Hindi ang kung ano-anong ritual. Bata ka pa. Marami ka pang hindi nalalaman, iho. Bata pa nga po ako, Impong Goryo. Pero naniniwala ako na wala nang tatalo sa panalangin sa totoong Elohim na nanggagaling sa puso. Kaya mananalangin po tayo bago natin puntahan si Menchi. Ama naming nasa langit, dumudulog po kami sa inyong harapan at hinihiling po namin na pangunahan po ninyo kami sa aming gagawin. Wala po akong dalang anuman maliban sa panalangin kong taimtim sa iyo. Iligtas niyo po si Menchi. 10 ng kanyang kasamahan. Patnubayan niyo po kami. At ipinagkakatiwala ko na po sa inyong mga kamay ang haharapin naming laban.
Heto po ang aming pagsamo sa pangalan ng Panginoong Hesus. May tricycle na dumarating. Pipilitin kong tumayo para makahingi ako ng tulong. Ayan, nakatayo na ako. Tulong! Tulong! Salin, Elyong! bitiwan mo siya! Ilyong! Oh, at may gustong magmayabang. Ilyong! Anong ginagawa mo dito? Menchi, tatagan mo ang kalooban mo at manalangin ka. Napabilib mo ko, Elyong. Handa mo ngang ipaglaban ang pag-ibig mo kay Menchi. Pero pasensya ka na. Ako ang kanyang pinili at hindi ikaw. Nagkakamali ka. Ni Katiting, wala na akong nararamdaman sa'yo. Nasasabi mo lamang yan dahil hindi mo pa natitikman ang... Menchi, sabay tayong manalangin ng taimtim. Ililigtas tayo sa kamay ng mga aswang na yan. Sige, Sumunod ka sa akin. sige! Amang banal, Amang banal, nagsusumamo po kami. nagsusumamo po kami. Nailigtas po ninyo kami Nailigtas niyo po kami sa mga kampo ng kadilimang ito. sa mga kampo ng kadilimang ito. Iunat po ninyo ang inyong makapangyarihang kamay Panginoon, para kami ay iligtas. tulungan niyo po kami. Heto po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus! Amen! Ilyong, nawala silang lahat. Wala talagang mananalo sa kapangyarihan taglay ng ating Panginoon. Benji! Anak! Inay! Naririto po kayo! Pilit sumama ang iyong ina. Eh ano yung mga sigaw na naririnig namin? Nasaan si June? Wala na ho si June at ang mga kasama niya, inay. Ligtas na si Menchi, Aling Teresing. Iniligtas siya ng ating Panginoon. Si Celine! Si Celine! Tulungan natin siya! Nasaan ba si Salin? Ayun! Ayun siya! Nakahandusay sa lupa! Halika! Tulungan natin siya! Biglang nawala sina June at ang mga kasama nito. Maging ang sanggol na aswang ay nawala na rin nang magsimula ng manalangin si Ilyong. Isa palang aswang si June. Isang kampo ng demonyo. Salamat sa proteksyon ng Poong May Kapal. Hindi nagtagumpay ang kasamaan. Mabuti na lamang malakas ang pananampalataya ni Ilyong. Agad naming nilisan ang puok na yun dahil siya to. Yun po ang buong kwentong inilahad ko sa inyo. Maniwala man po sa hindi ang inyong mga viewers. Subalit, naranasan ko kung paanong kumilos ang Panginoon sa mga taong tumatawag sa Kanya. Tunay nga na walang pagsubok na dumating sa buhay ng isang tao na hindi naranasan ng karamihan. Tapat ang Diyos sapagkat pagdating ng pagsubok unang tukso, ay bibigyan niya ng kalakasan
upang malagpasan iyon. Maraming salamat po una sa Poong May Kapal at sa inyong YouTube channel na nagbibigay ng pagkakataon na mailahad ang aming mga nakakikilabot na karanasan.